Triplets, nakasira ng kotse, magiging singer upang mabayaran ng damage ng kanilang nagawa. Ngunit sa kanilang bagong daang tatahakin, hindi lamang ang nakatandaan ng showbiz career ang kanilang madidiskubre, kundi pati ang kanilang tunay na ama. Nagmakaawa pa nga ang mga ito sa lalaki na magtatrabaho para hindi pagbayarin. Napakalawak ng ngiti ni Kiera habang kinukunan ng video ang pagkanta ng kanyang triplets na anak na sina Carl, Jacob at Daryl. Araw ng linggo ngayon at kasalukuyan silang nasa isang parke matapos magsimba. Naisip nga ni Kiera na magandang ideya rin ang lumanghap muna ng sariwang hangin bago bumalik sa kanyang pagtatrabaho bilang isang accountant. Mommy, maganda po ba ang kanta namin? Gawa po namin yan para sa inyo. Masiglang sabi nga ni Jacob. Anong maganda? Sobrang ganda. Naku, halina nga kayo rito nang mayakap ko kayo. Masayang sagot ni Kiera. Sumunod ang mga bata sa kagustuhan ng kanilang ina at agad nga sila nitong ikinulong sa isang mahigpit ngunit puno ng pagmamahal na yakap. Alam nyo, ang swerte-swerte ko dahil binigay kayo ng Diyos sa akin. Kayo talagang nagbibigay lakas sa akin araw-araw eh. Sad pa nga ni Kiera. Mommy, alam po namin na napapagod po kayo sa pagtatrabaho. Kahit na po gusto po namin kayong tulungan, wala naman po kaming magawa kasi bata pa po kami. Sagot naman ni Carl. Napailing naman si Kiera at marahang pinisilang pisngi ng kanyang anak. Hindi nyo kailangan mag-alala sa mga ganyang bagay, okay? Isa pa, kaya naman ni Mommy. Kahit papaano may maayos na trabaho si Mommy, kaya hindi tayo masyadong nahihirapan. Basta, magpakabait lang kayo at lumaki ng malusog. Yun lang ang gusto ni Mommy. Malambing na saad ni Kiera. Napangiti ang triplets, saka muling niyakap ang kanilang ina. Ilang sandali rin ay kumalas na nga rin sila upang maglaro sa park. Habang pinapanood naman ni Kiera ang kanyang mga anak, hindi niya maiwasang mapangiti dahil tunay na napakabilis ng panahon at napakadali ng paglaki ng kanyang mga anak. Bahagyang yumuko si Kiera nang kunin nga ang nahulog niyang hair clip. Ngunit muli niyang ibaling ang tingin niya sa kanyang mga anak. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makitang nakaupo na si Jacob sa kalsada tumiiyak. Tarantang napatakbo nga si Kiera papunta sa kanyang mga anak. Anong nangyari? Carl, Daryl? Agad na tanong nga ni Kiera na mas lalong nagpanik nang makita nga ang galos sa tuhod ni Jacob. Mommy, nadulas po siya sa balat po ng prutas na nakakalat. Agad na sagot nga ni Daryl. Habang umiiyak si Jacob, taranta namang hinalungkat ni Kiera ang kanyang dalang bag upang hanapin ang kanyang mga dalang band-aids. Oh my God! What have you done? Napasinghap si Kiera, pati na nga rin ang kanyang mga anak dahil sa malakas na boses ng taong nasa likuran. Napalingon sila at bumungad sa kanila ang isang bakla na nakabihis ng mga mamahaling alahas at damit. Nakahawak ito sa kanyang bibig at kulat na nakatitig lamang sa kanyang kotse. Nang sundan ni Kiera ng tingin ng lalaki, nanlaki rin ang kanyang mga mata. Nang nakita nga niya ang malaking gasgas na nasa kotse. Nakita niya rin ang laruan na robot na hawak nga ni Jacob na siyang may matulis na parteng gumasgas sa kotse ng matumbangang bata. Anong ginawa niyo? Alam niyo ba kung gaano kamahal ang kotseng to? Napaawang ang bibig ni Kiera nang makita ang logo na nasa kotse. Agad niya itong hinanap online at ganun na lamang ang takot na bumalot sa kanyang sistema nang makitang ang kotse na yun ay isang latest na release at talagang napakamahal na brand ng kotse. Naku po, hindi po talaga sinasadya ng mga anak ko. Aksidente po ang nangyari. Paano ba? Babayaran na lang po namin. Kahit pa konti-konti. Pasensya na po talaga. Agad na saad ni Kiera na napaluhod na nga lamang sa harap ng bakla. Dahil sa ginawa ng dalaga ay pinagtinginan nga sila ng mga tao sa parke. Mas lalo namang nainis ang bakla dahil doon. Anong bayad-bayad? Alam mo ba kung anong perwisyo ang nadulot mo sa akin?
Alam mo bang may importanteng event ako na pupuntahan ngayon pero nasira ng dahil dito? Idedemanda ko kayo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kira. Maging ang babaeng kasama ng bakla na mukhang sekretary nito. Maya-maya pa ang sekretary ay lumapit nga sa bakla at napabulong. Habang may ibinubulong nga ang sekretary, napatingin naman ng bakla sa 3 batang nasa likuran ni Kira. Huwag niyo pong sigawan ng mami namin. Hindi po siyang may kasalanan. Galit na sigaw nga ni Daryl. Magtatrabaho po kami para sa inyo. Huwag niyo lang pong ipakulong si mami. Umiiyak na sabi naman ni Carl. Nagulat si Kira matapos marinig ang mga salitang binitawan ng kanyang mga anak. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang yun mula sa kanila na 5 taong gulang pa lamang. Kumalma ang bakla matapos marinig ang sinabi ng mga bata. Sa katunayan mukhang gumanda pa ang mood nito dahil upang kabahan nga si Kira. Actually, kailangan ko nga ng mga batang tulad nyo. Sabi niyo gusto nyong magtrabaho para mabayaran ng damage at abalang nagawa ninyo sa akin. Swerte kayo dahil kailangan ko ng mga child stars ngayon. Sa tingin ko pwede ko kayong bigyan ng chance sa agency ko. Saad ni Madam Tan. Agency? Anong klaseng agency po yan? Kinakabahang tanong naman ni Kira, sabay hawak sa kamay. Talent agency. Familiar ka naman siguro dun, di ba? Akong may-ari ng Triad Agency na siyang pinakasikat sa bansa ngayon. Magtatrabaho ng libre ang mga anak mo sa loob ng 2 buwan. Kailangan ko lang naman ng mga child models para sa mga advertisements. Kung si Kirang masusunod, hindi siya papayag sa offer ng bakla. Hindi nga nito maayos na ipinakilala ang kanyang sarili. Ngunit nang makita nga niya ang saya sa mukha ng kanyang mga anak, napaiwas na nga lamang siya ng tingin at napahinga ng malalim. I'll take that as a yes. Here's my business card. Pakibigay rin ang number mo sa sekretary ko nang matawagan ka namin upang makalala ang manager. Nahahawak sa mga anak mo. Hindi na naalis pa ang pangyayaring yon sa isip ni Kira. Ilang araw niyang hindi makontak ang may-ari ng Triad Agency dahil nagdadalawang isip pa nga siya sa kanyang magiging desisyon na tiyak na makakaapekto sa kanyang mga anak. Mami, tumawag na po ba sila? Excited na tanong nga ni Jacob. Napalingon si Kira sa kanyang triplets na excited na nakatingin sa kanya ngayon. Huminga siya ng malalim. Saka napaluhod na nga lamang upang makapantay ang kanyang mga anak. Mga anak, alam niyo naman sigurong hindi basta-basta ang gustong pasukin, diba? Maaaring hindi niyo na lubusang maintindihan ngayon. Pero, sigurado ba talaga kayong gusto niyo? Pwede ko namang pakiusapan na bayaran natin ng paunti-unti yung damage. Umiling ang triplets. Mami, ayaw po naming pahirapan ka. At saka, pangarap po naming kumanta sa stage eh. Malay niyo po matupad po yun. Gusto po naming makita sa TV. Napangiti si Kira at pinigilan nga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumango ito at ngumiti. O sige, andito ko para suportahan kayo. Wika na nga lamang ni Kira dahil upang masayang mapayakap sa kanya ang kanyang mga anak. At pagkatapos nga ng kanilang usapan, kusang tinawagan ni Kira ang may-ari ng Triad Agency. Kinabukasan agad namang pinapunta ang mga bata sa agency upang masuri ang kanilang mga kakayahan. Kung itsura ang babasehan, walang masabi ang mga staffs dahil napaka-cute naman ng triplets at napaka-pogi pa talaga. Wow, may lahi po ba ang tatay ng mga bata? Tanong pa nga ng staff. Napaiwas ng tingin si Kira sa tanong ng staff na nag-aasikaso sa kanyang mga anak. Opo, sa pagkakaalam ko, half Russian po. Alinlangan na saad nga ni Kira. Pili ang napangiti naman ng staff na siyang nagpakilala na bilang si Cherry. Sa tono kasi ng pagkakasabi ni Kira ay agad nga niya naintindihan ang sitwasyon. One night stand? Tanong nga ni Cherry. Nanlaki ang mga mata ni Kira nang marinig niya ang sinabi ni Cherry. Napalingon tuloy siya sa kanyang mga anak. Ngunit abala lamang sila sa pagbabasa ng kanilang script at mukhang walang kaide-ideya na pinag-uusapan nga. Huwag kang mahiya. Swerte ka pa rin kasi
Nabigyan ka ng ganitong kagandang lahi. Biro pa nga ni Cherry. Pilit na natawa na nga lamang si Kira at napaiwas na nga lamang ng tingin upang hindi na nga magpatuloy pa ang usapang gusto niyang iwasan. 6 years ago, nang may makilala si Kira sa isang bar. Nagpapakalasing nga siya noon dahil kahihiwalay lamang niya sa kanyang long-term boyfriend na siyang nagloko kasama ang kanyang best friend. Mabuti na lang at hindi na kami nagkita pang muli. Gwapo nga, napakasungit naman. Bulong ni Kira sa kanyang sarili na narinig pa rin ni Cherry. Talaga masungit? Ganun ba talaga ang mga Russian? Usisa nga ni Cherry. Ha? Bakit, may kilala ka bang Russian? Tanong ni Kira. Tumango si Cherry at napangiti. Namula pang pisngi nito at halatang kinikilig. Half lang din siya. Alam mo, sobrang gwapo. Pagkukwento pa nga ni Cherry, sabay buntong hininga. Pero yun nga lang, ubod ng sungit. Natawa na nga lamang si Kira nang makita niya ang dismayang nasa mukha ni Cherry. Teka, hindi ba siya pinakilala sa'yo ni Madam Tan? Actually, siya ang manager ng mga bata. Sad pa nga ni Cherry. Ngayon pa lang sana namin siya makikilala pero mukhang wala pa siya eh. Sagot naman ni Kira. Tumango si Cherry sa kanang palingon sa likod. May Kira kung saan may bagong dating na lalaki. Sir Royce, good morning! Masiglang bati ni Cherry sabay tingin sa kaharap niyang si Kira. Andiyan na siya. Marahang bulong naman ito kay Kira. Napalingon naman si Kira sa kanyang likod at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya kung sinong magiging manager ng kanyang anak. Ang lalaking tinutukoy nila ni Cherry ay iisang tao lang pala. Hindi makapagsalita si Kira dahil sa gulat sa muling pagkakakita nga kay Royce. Ilang segundo rin, napatingin sa kanyang binata at mukhang nakilala na nga rin siya nito. Ngunit, dinedma rin siya nito at nagtungo sa ibang mga staffs upang alamin ang kaganapan. Siya? Sigurado ka ba? Tanong nga ni Kira kay Cherry. Oo, kita mo namang tugma-tugma yung description ko, di ba? Gwapo, may dugong Russian pero masungit. Nakita mo ba yung salubong niyang kilay? Natatawang bulong pa nga ni Cherry. Napalunok na nga lamang si Kira ng kanyang laway sa kanapalingon sa kanyang mga anak na nagpa-practice pa rin sa kanilang kanta. Napasapo na nga lamang siya sa kanyang ulo dahil mukhang kailangan uling pag-isipan ni Kira nang mabuti ang papasukin nila ng kanyang mga anak. Sino ba naman kasing mag-aakalang ang makakatrabaho ng kanyang mga anak ay ang sarili nilang ama. Good morning! Good morning! Napatayo ng maayos ang lahat nang bigla na nga lamang dumating ang may-ari ng Triad Agency na tinatawag nilang Madam Tan. Naupo ito sa upuang nakareserba sa kanya. Pakidala na dito ang mga bata, let's see what they've got. Sad pa nga ni Madam Tan. Sumenyas ito upang tawagin si Cherry at agad naman na lumapit ang dalaga. San sila pwede sa tingin mo? Singing? Dancing? Kung wala sa dalawa, magagamit pa rin natin ang visuals nila sa acting. Pwede naman silang matrain eh. Sad pa nga ni Madam Tan. Madam, sa singing daw po sila pwede. Marahang sabi ni Cherry. Daw? Ibig mong sabihin hindi mo pa narinig? Agad na pagtataray pa nga ni Madam Tan. Sabay sabing, sinasayang mo na naman ang oras ko, Cherry. Napatras ang mga bata dahil sa biglaang pagsigaw ni Madam Tan kay Cherry. Konting-konti na lang ay aakyat na nga si Kira sa munting entablado upang kunin ang kanyang mga natatakot na anak. Kira, alam mo kung anong mangyayari kapag itong mga anak mo ay hindi napasa, di ba? Kayo, alam niyo rin kung anong mangyayari sa nanay niyo, di ba? Kaya kung Twinkle Twinkle Little Star lang ang kakantahin niyo dyan, bumaba na kayo at mag-rehearse ng script para sa short role play. Sa kabila ng mapagbantang boses ni Madam Tan, hindi pa rin umalis ang mga bata. Natatakot man ay marahang lumapit si Jacob sa microphone stand. Kakanta po kami! Saad ng bata, kahit na halatang nanginginig na nga ang tuhod nito sa takot. Hay nako, sige, bring it on! Pagod na saad naman ni Madam Tan, saka nagbasa-basa na nga lamang ng mga papel
na para bang walang pakialam sa nangyayari. Nagsimulang tumugtog ang musika at nang kumanta na nga ang mga bata, lahat ng nasa entablado napatulala at napaawang sa mga bibig nila. Natigil nga si Madam Tan sa pagbabasa sa kadahan-dahang napatingala sa triplets na para bang nakakita nga siya ng isang malaking milagro. Habang kumakanta ang kanyang mga anak, naluha naman si Kira at hindi maiwasang maging proud. Dahil sa kabila ng takot na naramdaman nila kanina, nanatili pa ring nakatayo ang kanyang mga anak sa nakakatakot na entablado. Nang matapos kumanta ang triplets, napatayo si Madam Tan at napapalakpak. Ganon din ang lahat ng staff na nasa loob. Bravo! Masayang saad naman ni Madam Tan. Inalalayan ng mga staff ang mga bata pabalik sa kanilang ina na agad nilang sinalubong ng yakap. Ang galing niyo mga anak, proud na proud si Mommy. Naluluhang sabi ni Kira. Ilang sandali pa, muling kinuha ng mga staff ang triplets, kaya naman nagtungo na nga lamang si Kira sa labas upang makabili ng makakain ng kanyang mga anak. Nang makabalik na nga siya, nagtungo siya sa backstage. Ngunit narinig niyang may kausap ang kanyang mga anak, kaya naman hindi muna pumasok si Kira at bahagyang nakinig muna. Sa amin na po ito? Sure po kayo? Rinig ni Kira na sabi ni Carl. Oo, bawal ba kayo sa candy? Tanong naman ni Royce. Nanlaki ang mata ng mga bata. Pati na rin ni Kira nang marinig niya ang boses ni Royce. Bahagyang niya tuloy na binuksan ang kurtina upang masilip kung ano ang nangyayari. Nakita lang naman ni Kira na may hawak na lollipop ang kanyang mga anak. Opo, sabi po ni Mommy nakakasira daw po ng ngipin ng candy. Sagot ni Daryl. Napaismid na nga lamang si Royce. Ngayon lang naman, okay lang yan. Ayaw niya ba? Gusto po. Nahihiyang sagot naman ni Jacob habang nakatingin sa hawak niyang lollipop. Natawa na nga lamang si Royce. Saka ginulo nga ang buhok ng bata. O sige, buksan na natin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mami niyo mamaya. Huwag na kayong magalala. Paninigurado nga ni Royce dahil ano pang mapangiti nga ang mga bata. Muling napaatras si Kira, hindi niya inaasahang masasaksihan niya ang sitwasyong yun, gayong buong pag-aakala niya ay hindi na nga kailanman magtutuos ang landas nila ni Royce. Napahinga na nga lamang ng malalim si Kira sa kakalmadong pumasok sa dressing room na para bang wala siyang narinig at nasaksihan. Mommy! Gulat na saad ng triplets, sabay takbo nga at tago ng kanilang lollipop. Okay lang mga anak, deserve nyo rin naman na paminsan-minsan, wag lang araw-arawin. Saad naman ni Kira, sabay tingin kay Royce bilang pagbabanta na rin. Naupo si Kira ng ilang sandaling pinanood lamang ang kanyang mga anak. Walang imik si Royce kaya naman naging awkward ang sitwasyon. Kamusta? Long time no see. Saad ni Kira upang basagin ang katahimikan nila ni Royce. Bakit mo naman natanong? Tanong nga ni Royce. Ha? Bawal ba? Nangangamusta lang naman eh. Sagot ni Kira. Well, hindi naman tayo close kaya tingin ko ay walang dahilan para kumustahin natin ang isa't isa. Natigil sa pagkain ng lollipop ang mga bata, sabay tingin kina Kira at Royce. Masama bang maging civil sa magiging katrabaho ng mga anak ko? Ikaw na ang manager nila. Kaya malamang halos araw-araw tayong magkikita. You can be professional. Saad pa nga ni Kira. Tumango na nga lamang si Royce. Well, hindi mo naman ako kailangan kamustahin. Hindi ko kailangan yun lalo na kung galing sa'yo. Mariin na saad nito. Teka po, inaaway niyo po ba ang mami ko? Masungit na singit ni Daryl. Nabigla naman si Royce sa sinabi ng bata. Maging si Kira ay agad na kinabahan. Binitawan ng triplets ang kanilang mga lollipop. Ayaw na namin ito! Masungit na lang saad sa kamabilis na niyakap ang kanilang ina. Napailing na nga lamang si Royce habang si Kira naman ay gulat pa rin sa nangyayari. Okay, sorry. Saad ni Royce sa mga bata. Kay mommy po kayo mag-sorry! Saad naman ni Carl. Napabuntong hininga na nga lamang si Royce sa kanapatitig kay Kira. I'm sorry. Labas sa ilong na saad nito.
Pero parang inaaway niya po kayo, Mami. Nag-aalalang sabi ni Jacob. Umiling si Kira. Hindi anak, pero salamat sa concern niyo. Love na love niyo talaga si Mommy, no? Matamis nang umiti ang triplets saka tumango. Opo, Mami. Nang muling bumalik ang triplets sa kanilang kinaupuan, nadismaya sila nang nilapag nila ang kanilang mga lollipop sa isang mesa at siguradong nadumihan na ito. Bibili na lang tayo ng bago mamaya. Saad ni Roy sa kamarahang umiti sa mga bata. Napaiwas naman ang tingin si Kira upang umuwi. Hindi pala bagay sa kanya ang magmukhang anghel. Sarkastikong bulungan ni Kira sa kanyang sarili. Narinig ko yun. Maring saad naman ni Royce. Oo, sinasadya ko talaga iparinig sa'yo, no? Nakangiting sagot naman ni Kira upang hindi mahalata ang mga bata sa kanilang pagbabangayan. Hindi nagtagal ang maghihina sa studio ngunit sa parehong araw na yon ay naatasan nga kaagad ng triplets upang dumalo at kumanta sa isang event na dadaluhan sana ng isang child star ng agency ngunit kasalukuyan itong nagkasakit. Nang makarating sila sa agency naabutan pa nga nilang nagbabangayan si Madam Tan at ang ina ng naturang bata na dapat sanang a-attend sa malaking event na yon. Kapag napunta si iba ang gig na to, siguradong magtatampo ang anak ko. Hindi ba't sabi ko kaya niya? Saka kahit naman tumayo lang siya doon at kumaway-kaway, marami pa rin ang mahahalina sa anak ko. Dahil kilala siya at sikat sa TV. Sad ng kausap nga ni Madam Tan. Napailing naman si Madam Tan at napabuntong hininga. Mother, may special number si Beatrice at ang gusto nila ay magbigay siya ng isang song performance. Praktisado na ang lahat. Handa na rin sila doon. Isa pa nakita ko si Beatrice kahapon, paos na paos. Anong gusto mong gawin niya doon? And hindi nga siya makapagsalita, di ba? Sakto namang dumating rin si Royce. Dahil ano pang sa wakas mapalingon sa kanila, sina Madam Tan at ang babae. Oh, andito na pala kayo, Kira. Come on, chop. Handa na ang team sa van. May rehearsals pa ang mga bata. Mabilisan lang to. Taranta naman na iginaya nga ni Kira ang kanyang triplets. Nagulat siya nang bigla nang alamang kargahin ni Royce sina Carl at Jacob. Tara na, bago ka pa mapaginitan. Bulong nga ni Royce sa kadali-daling naglakad pa alis. Napalingon naman si Kira sa babaeng kanilang naiwan. Ito ang ina ng bata na dapat sana'y magper-perform ngayon sa isang event. Ngunit ipinasa ang role sa triplets dahil nga sa karamdaman ng bata. Napaiwas na nga lamang si Kira nang tingin sa kadire-diretsyong naglakad upang maiwasan ang matalim na mga ngititig ng babae. Pagkapasok nila sa van, hindi na nga maiwasan pa ni Kira ang magtanong kay Royce na nasa kanyang tabi habang ang triplets ay inaayusan naman ng mga staff. Okay lang ba talaga na kunin ng mga anak ko ang role? Marahang bulungan ni Kira kay Royce. Napalingon naman ang binata sa kanya. Hindi naman nila inaagaw yun. Ganon talaga si Mrs. Ray. I advise you na wag masyadong i-involve ang sarili mo sa kanya. Pati na rin ang mga anak mo. Bilin nga ni Royce. Napabuntong hininga na nga lamang si Kira at napatingin nga sa kanyang paligid. Nawiwindang pa rin siya sa laki ng van na kanilang sinasakyan. Alam niyang isa ng malaking agency, ang Triad. Ngunit hindi inaasahan ni Kira na luxury vans na ang kanilang gamit sa paghahatid sa kanilang mga tao. Nakatanggap ng isang tawag si Kira at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang tawag mula sa kanyang boss. Napapakit na nga lamang siya bago sagutin ang tawag upang humanda sa mahabang sermon na nakaabang sa kanya. Kira, ano to? Umabsent ka kahapon nang walang paalam. Ngayon wala ka na naman? Alam mo namang kailangan ka dito. Sorry sir, pero kung pinakausapan ko po si Matilda, nakunin mo na ang shift ko, pasensya na po talaga Sir Roy. Kailangan ko po talaga kasing samahan ng mga anak ko ngayong araw eh. Biglaan din po ang lahat, kaya hindi na po ako nakapunta sa office para magpaalam ng maayos sa inyo. Napalingon si Royce kay Kira habang nakikinig sa pagpapaliwanag nito sa nag-aalburoto niyang boss. Maging ang ibang mga staff na nasa van. Napapatingin na nga sa dalaga dahil sa lakas ng boses nga
ng kanyang kausap sa cellphone. Ilang sandali pa biglang nag-break ang driver dahilan upang mayanig ang lahat ng nakasakay. Napahiyaw ang lahat, ang iba ang natumba pa nga. Samantalang si Kira na nakayuko habang kausap ang kanyang boss, muntik na nga ring mauntog sa likod ng driver's seat. Ngunit napigilan ito dahil sa biglaang pagtakip niya sa ulo ng dalaga gamit ang kanyang sarili. "Kuya, ano nangyari?" Tarantang tanong ni Cherry sa driver. "Pasensya na po, may batang nakabisikleta po. Nabigla na nga lamang dumaan muntikan ko na pong mabangga." Napabuntong hininga na nga lamang si Cherry. Saka napabaling ang tingin kina Kira at Royce na nakatitig pa rin sa isa't isa at mukhang gulat na gulat pa nga rin sa nangyari. Napaayos si Royce ng upo at bahagyang napaubo pa. Saka muling bumaling sa bintana. Si Kira naman ay napaiwas din ang tingin saka nagpatuloy sa pangkipag-usap sa kanyang boss. "Mag-seatbelt ka nga," masungit na sabi ni Royce. Nawintang naman si Kira, ngunit dali-dali rin itong kinabit ang kanyang seatbelt. Nang makarating sila sa venue, nahiwalay na nga si Kira sa kanyang mga anak. Nasa backstage lamang siya at tahimik na nakaupo. Habang pinagmamasta ng mga audience, sa harapan nga ng kanyang mga anak ngayon. Nang lumabas ang triplets, isang nakakabasag na katahimikan ang bumalot sa paligid. Marahil ay dahil hindi pa nila kilala ang mga batang nasa kanilang harapan. Ipinakilala ng mga hosts ang triplets ngunit nagsimula na nga lamang ang masigabong palakpakan nang magsimula ng kumanta ang mga bata. Habang pinapanood ng babae ang kanyang mga anak, hindi maiwasan ni Kira na maluha at maging proud. Ang mga audience naman na tahimik rin upang damhin ang kantang alay sa kanila ng mga bata. Samantalang ang lalaki namang si Royce na manager ng tatlo nagulat din sa kanilang mga kinanta dahil parang familiar ito, theme song na hindi nga talaga niya makakalimutan. Ilang oras lamang pagkatapos nito, sumabog naman sa social media ang video performance ng triplets. "Madam Tan, road to 1 million views na po ang video ng triplets." Napalingon ang lahat ng nasa backstage nang bigla na nga lamang dumating si Cherry at ibalita yon. Dali-dali nilang tinitignan ang kanilang mga cellphone at halos positibo ang mga komento na kanilang nababasa. "I knew it! Unang rinig ko pa lamang sa mga batang yan, alam ko nang ipinanganak sila para sa center stage." Masayang sabi pa nga ni Madam Tan sa kalumingon kay Kira. "Miss Kira, with this, bayad na ang damage na nagawa ng mga bata sa kotse ko. Pero nakadepende sa inyo kung tutuloy pa rin ba kayo dito sa aking agency." Lumapit si Madam Tan sa kamarahang hinawakan ng kamay ni Kira. "Nakikita mo naman sigurong masaya ang mga anak mo sa ginagawa nila, di ba? Please continue working with us. Kaya naming tulungan ang mga anak mo na maabot ang lahat ng pangarap nila." Napalingon si Kira kay Royce na nanood lamang sa kanila. Nakaramdam naman si Kira ng pressure dahil sa offer ni Madam Tan. "Madam, kung saan po masaya ang mga anak ko, doon din po ako at handang sumuporta po bilang ina nila. Ayoko po munang magdesisyon ngayon, ngunit kakausapin ko po ang mga anak ko pagkatapos ng event na to." Napatango na nga lamang si Madam Tan at hindi na nga namilit pa. Napalingon ulit si Kira kay Royce at nagulat ang dalaga nang masilaya niya ang isang marahang ngiti na nakaukit sa labi ng binata. Gabi na nang matapos ang event. Nakatulog na nga rin ang triplets dala ng pagod. Kaya naman napagdesisyon na ni Madam Tan na idiretso na ang mag-iina pa uwi sa kanilang bahay. Hindi pa rin mapakali si Kira dahil kinakabahan siya sa mga magiging reaksyon ng kanilang kapitbahay sa oras na dumating sila sakay ng isang luxury van. "Paniguradong magiging headline na naman ako ng chismis sa buong linggo." Bulong nga ni Kira na narinig naman ni Royce. Nakarga-karga ang tulog na sina Jacob at Daryl. "Hayaan mo sila. Hindi ka dapat nagpapapekto sa mga opinyon ng iba. Lalo na ngayong malaking posibilidad na sisikat ang mga anak mo." Marahang napangiti na nga lamang si Kira. Saka napatingin nga sa kanyang mga anak.
Natatakot ako sa mga maaari nilang pagdaanan eh. Kahit papaano may ideya ako sa kung ano ang dark side ng pagiging sikat. Saad naman ni Kira. Nandito naman ako, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Wika nga ni Royce. Ha? Gulat naman na tanong ni Kira. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Royce dahil mukhang maging siya. Nabigla sa kanyang mga nasabi. Ha? Kasi ako ang manager nila. Kaya malamang, hindi ko hahayaang mangyari yun. Ah, tama ka nga. Sagot naman ni Kira sa kapilit na natawa. Nang makarating sila sa bahay nila Kira, ay tinulungan siya ni Royce na kargahin ng mga bata papasok sa kanilang kwarto. Habang inalis ang sapatos na suot ng mga bata, nahagip naman ni Kira nang tingin si Royce na nakatitig sa mga picture nilang nasa dingding. Nasaan na naman ang mga bata? Marahang tanong ni Royce habang nakatingin na nga rin sa mga picture frame. Napalunok naman ang laway si Kira at agad na kinabahan sa biglang tanong ni Royce. Naging curious lang ako, mukhang wala kasi siyang picture kasama kayo eh. Wika ni Royce sa kamuling napatitig sa mga picture kung saan ang mag-iina lamang ang magkasama. Matagal na kaming walang balita sa isa't isa. Sagot nga ni Kira pero mukhang masaya na nga siya sa buhay niya ngayon kaya ayaw ko na nga siyang gulhin. Marahang tumango naman si Royce. Sige, mauna na ako. Saad ng lalaki. Tumango si Kira. Salamat. Sagot naman ito. Ngunit bago pa man makalabas si Royce sa kwarto, lumingon uli ito at mukhang may balak pang sabihin. Pumasok ka na sa trabaho mo simula bukas. Wika ng lalaki. Ako nang bahala sa mga bata. Ngayong alam ko na kung saan kayo nakatira, ako na rin ang susundo at maghahatid sa kanila pa uwi. Diba, may meeting bukas tungkol sa official contract signing ng mga bata? Takang tanong ni Kira. Tumango naman si Royce. Oo, pero ako nang bahala doon. I will find a way, pero ikaw kailangan mong pumasok, baka sumabog na sa galit ang boss mo eh. Napaawang na nga lamang ang labi ni Kira sa sinabi ni Royce. Ngunit hindi niya may pagkakailang malaking tulong ito sa kanya dahil hindi na nga rin niya pwedeng pabayaan pa nga ng basta-basta ang kanyang trabaho. Alam ni Kira na hindi naman mapapaano ang kanyang mga anak sa kanilang ama. Maraming salamat Royce malaking tulong to para sa akin. Saad naman ni Kira sa kamarahang ngumiti. Tuluyan na ngang umalis si Royce. Hindi lubusang maintindihan ni Kira kung paano magagawa ni Royce ang meeting tungkol sa contract signing ng mga bata. Ngunit nagulat na nga lamang siya kinabukasan nang puntahan siya ni Royce sa accounting firm na kanyang pinagtatrabahuan. Inimbitahan nga siya ni Royce na mag-lunch upang mapag-usapan ang tungkol sa kontratang, ngunit dahil sila lamang dalawa hindi tuloy maiwasan ni Kira ang bahagyang mailang. Dagdag pa ang mga bulkar na tingin sa kanyang mga katrabaho. Naintindihan naman ni Kira dahil talaga namang mapapalingon ng kahit na sino dahil sa kagwapuhan ng kanyang kasama. Habang ipinapaliwanag naman ni Royce ang kontrata kay Kira, hindi maiwasang mapansin ng binata na ang kanyang kausap ay hindi nakafocus sa mga papel na kanyang hawak, kundi sa kanyang muka. Tititigan mo na lang ba ako? Buong oras? Tanong nga ni Royce. Agad namang natauhan si Kira dahil nga sa sinabi ni Royce. Ha? Pasensya na. Marami lang akong naalala. Natatawang sabi ni Kira sa kanapakamot na nga lamang sa kanyang ulo. Tulad ng mapaglarong tanong naman ni Royce. Naku, wag mo nang itanong dahil wala akong balak na i-share. Saad nga ni Kira ngunit mariin lamang siyang tinitigan ni Royce na para bang hindi nito tanggap ang kanyang spot. Hay nako, sige na nga. Natatawang sabi ni Kira. Natatandaan ko lang nung unang beses kitang nakita. Sa pormahan mo kasi noon, mukha kang mayamang businessman o kaya naman doktor o abogado. Teka, hindi ko minamasama ang trabaho mo ha. Nawiwindang lang talaga ako sa tuwing naalala kong mga maling impresyon ko noon. Saad nga ni Kira. Napatango-tango si Royce. Actually, hindi naman talaga malino ang nagkakilala tayo. Nasa med school pa ako noon. I'm supposed to be a doctor. Talaga? Pwede bang malaman ko anong nangyari? Malungkot nga at curious na tanong ni Kira.
Nang makita ni Royce ang lungkot na nakaukit sa mukha ng dalaga, ay napailing na nga lamang siya at napaismid. Walang nangyari. Nakagraduate ako, nakapasa ng board exam pero ibang daan lang talaga ang tinahak ko. At yun siguro ang calling ko. Ganun naman talaga, di ba? Wika nga ng binata. Napatango si Kira at napangiti. Mas masaya naman talagang magtrabaho sa field na malapit sa puso natin. Tulad ng accounting. Pangarap ito ng nanay ko noon pero hindi niya natupad dahil sa kahirapan. Noong una kinuha ko ang kurso na accountancy para sa kanya. Pero di kalauna na pamahal rin ako sa accounting. Natigil si Kira sa pagkukwento nang makita niya ang marahang pagtawa ni Royce. O bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kakang tanong nga ni Kira. Sorry. Actually ngayon kasi ako nakakilala ng tao na talagang na-enjoy ang accounting. Marami akong kaibigan noon na nagsasabing parang impyerno raw ang field na yan. Naniniwala naman ako kasi palagi silang stress at puyat. Ganun din naman siguro ang medicine, di ba? Pare-pareho lang namang mahirap ang lahat ng kurso. Katwiran ni Kira na tinanguan na nga lamang ni Royce. Isa sa pangarap ko ang magtayo ng sarili kong talent agency. Pero mukhang malabo na yung mangyari. Isa pa, maganda na ang estado ng buhay ko kay Madam Tan. Sad naman ni Royce. Nanlaki naman ang mga mata ni Kira at agad na napailing. Nako, hindi ka pa nga nagsisimula, sumusuko ka na. Kung natapos mo ang med school at nakapasa ka ng board exam, malamang kaya mo ring magtayo ng sarili mong agency. Walang imposible, no? Sad nga ni Kira na napalakas pa nga ang boses dahilan para mapalingon ng mga tao sa kabilang gawi. Natawa na nga lamang si Royce sa dalaga. Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Katwira naman ni Royce. Hindi na nga nakasagot pa si Kira at napaayos na nga lamang ng kanyang upo. Sa katunayan, ang kanina pang gumugulo sa kanyang isip ay ang tungkol sa relasyon ng kanyang mga anak kay Royce. Hindi alam ni Kira kung ano ba talaga ang tamang gawin. Ang sabihin ng totoo sa binata o ang ibaon na nga lamang ito sa limot at panatilihing mapayapa ang kani-kanilang mga buhay. Sad nga ni Royce. Alam mo, makinig ka na lang. Kailangan mong malaman lahat ng ito bago ka pumirma. Huwag nang kung ano-ano pa ang iniisip mo dyan. Sad nga ni Royce na may bahagya pang pagsusungit. Tulad ng ipinangako ni Royce kay Kira, siya na ang naghahatid sa mga bata tuwing gabi. At sa tuwing pinagmamasdan ni Kira, ang masayang pagbaba ng kaniyang mga anak mula sa kotse ni Royce. At ang masigla nilang pagyakap sa binata sa tuwing aalis na ito. Hindi maiwasan ni Kira na mapaisip na baka ang tamang desisyon ay ang bigyan ng kaniyang mga anak at ang kanilang ama ng karapatang malaman ang totoo. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pagpasok ng mga bagong proyekto ng triplets, hirap na makahanap si Kira ng maayos na tiempo upang makausap si Royce. Palagi silang busy at pagod. Sa dami ng mga request ng guesting at performance ng triplets, palaging magulo ang isip ng mga staff, kabilang na rin si Royce na siyang hands-on na nagmamanage sa mga bata. Royce, pwede ba tayong mag-usap kahit ilang minuto lang? Tanong nga ni Kira. Napalingon si Royce kay Kira dahil nga sa kanyang narinig. Sure. Sagot naman ni Royce nang may halong pagtataka. Inilapag na nga rin niya ang kanyang hawak na papel na kanina niya pa binabasa. Nagtungo sila sa isang sulok ng backstage. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kira, dumating na nga ang hingal na si Cherry. Sir Royce, may binago pa sila sa flow ng program. Mamayang gabi pa magpa-perform ang triplets. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Royce. Bakas din ang inis sa mukha nito dahil handa na nga sanang mga bata at nakabihis na nga. Kira, mamaya na lang tayo mag-usap. Wika nga ni Royce agad nga na humingi ng paumanhin sa dalaga. Tumango naman si Kira. Maging siya nag-aalala nga sa kanyang mga anak kaya agad nga siyang nagtungo sa dressing room. Gayunpaman,
Habang naglalakad, hindi nakatakas sa paningin ni Kira ang isang familiar na babaeng nakatayo sa isang madilim na sulok. Habang kausap ang manager ng show, dadaluhan ng mga anak ni Kira. Mrs. Ray? Tahang tanong nga ni Kira sa kanyang sarili sa kadali-daling lumapit sa ginang. Nang makita siya nitong paparating ay agad itong nagmadaling umalis. Naiwan naman si Kira pati ang organizer na ngayon ay mukhang kabado na. Hindi alam ni Kira kung bakit nasa show si Mrs. Ray. Ngunit masama ang kanyang kutob. Sir, may pinagawa ba sa'yo? Marihing tanong nga ni Kira sa kamatalim na tinitigan ng organizer. Ma'am, alanganing sabi ng organizer. Napakuyom na lamang ng kamao si Kira. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay dumating na si Royce at agad na tinawag ang organizer. Nagkatingin na naman sina Kira at Royce. Gustong isipin ni Kira na mali ang kaniyang kutob. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang isang tao, ngunit talagang kakaiba ang nararamdaman ng kaniyang instinct sa tuwing nakikita niya si Mrs. Ray. Mukhang bago pa problemahin ni Kira ang pagsasabi kay Royce ng katotohanan tungkol sa kanilang mga anak, kailangan niya munang siguraduhin hindi mapapano ang kaniyang mga anak. Ilang sandali pa, muli na namang nabago ang flow ng programa at naibalik ito sa dati kaya naman agad na nakapag-perform ang triplets at hindi na naghintay pa ng gabi. Habang pinapanood ang kaniyang mga anak, napansin ni Kira na wala na si Mrs. Ray sa mga audience. Dali-dali siyang nagtungo sa backstage at sa pagkakataong iyon na nga niya napatunayang tama ang kaniyang hinala. Naabutan ni Kira si Mrs. Ray na pasimpleng kinakausap ang taong naka-assign sa sound system. Habang halatang naghahanap lamang ito ng oportunidad upang maalis ang plug at isabotahe ang performance ng triplets. Ngunit bago pa man magawa iyon ng ginang, marahas siyang hinila ni Kira palayo sa sound system. Ano ba? Anong problema mo? Inis na singhal nga ni Mrs. Ray. Talagang nagtatanong pa ho kayo, Mrs. Ray? Halatang halata kung ano ang balak niyong gawin. Ano bang sinasabi mong babae ka? Praning ka na ata eh. Nag-uusap lang kami. Dahil sa kaguluhan agad namang napalapit ang mga staff na nasa backstage, pati na nga rin si Royce. Saad nga ni Madam Tan, teka nga, ano na namang kaguluhan to? Ang dami na ngang problemang nangyari sa event na to, gagawa pa talaga kayo ng gulo? Inis na singhal nga ni Madam Tan. Madam, nakita ko po si Mrs. Ray na gustong isabotage po ang performance sa mga anak ko. Siguradong siya rin ang may pakana kung bakit bigla na nga lamang nagbago ang flow ng program kanina. Saad nga ni Kira. Napawang ng bibig si Mrs. Ray at hindi makapaniwala sa sinabi ni Kira. Praning ka nga talaga. Abat nang bibintang ka pa ng kung ano-ano. Depensa nga ng ginang sa kanyang sarili. Baka ikaw ang gustong sirain ang reputasyon ko, Madam Tan. Agad na inawat nga ng mga staff si Kira na aambasa ng hilain ng buhok ni Mrs. Ray sa ilang linggo ng pagiging child star ng kanyang mga anak. Tinanggap niya ang lahat ng pagpaparinig ni Mrs. Ray sa kanila dahil sinusubukan lamang niyang intindihin ang nararamdaman ng ginang. Ngunit matapos masaksihan ang kaya nitong gawin, tuluyan nang nawala ang respeto ni Kira kay Mrs. Ray. Kira, kumalma ka, okay? Bulungan ni Royce na buong lakas na pinipigilan si Kira na sugurin nga si Mrs. Ray. Sa huli, si Kira pa nga talagang napagalitan ni Madam Tan dahil lumano sa pagpapalaki pa ng gulo. Bukod pa rito, wala ring pruwebang ipinakita si Kira, kaya naman nanatili lamang ang pambibintang ng lahat at itinanggi naman ito ni Mrs. Ray. Habang pauwi, wala pa rin imik si Kira, tinis na inis pa rin talaga. Dahil sa nangyari, ayusin mo ang kilay mo. Kanina pa nag-aalala ang mga anak mo. Marahang sabi ni Royce habang nagmamaneho ng kotse. Napasilip naman si Kira sa rear view mirror upang tignan ang kanyang mga anak na malungkot ring nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang si Kira. Pasensya na talaga. Hindi lang talaga ako makamove on sa nasaksihan ko. Hindi ko inaasahan na aabot si Mrs. Ray sa ganoon kaduming gawain.
Pero ano nga bang magagawa ko? Wala akong pruweba eh. Sana pala kinunanan ko muna ng video bago ko siya sinugod. Dismayadong sabi ni Kira. Naniniwala ako sa'yo. Panimula naman ni Royce. Pero tulad nga ng sinabi mo, bago mo siya sugurin, kailangan mo ng pruweba. Kahit si Madam Tan, hindi basta-basta nagdedesisyon kapag involved na nga si Mrs. Ray. Makapangyarihang pamilya ang kinabibilangan niya, unless mapatunayan natin. Natahimik lamang si Kira. Huli na rin para magsisi dahil natapos na nga ang pangyayari. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring muli na ganon. Lalong hindi ko pababayaan ang mga bata. Sa bawat event na pupuntahan namin, wika nga ni Royce. Sa kamarahang umiti kay Kira. Tama si Tito Royce, Mommy. Huwag na po kayong malungkot. Mag-iingat po kami palagi, Mommy. Sad naman ang magkasunod nila Carl at Jacob. Napahinga na nga lamang ng malalim si Kira. At napangiti. Inabot niya ang kamay ng kanyang mga anak at parabang agad na naglaho ang lahat ng sama ng loob na pilit na gumugulo sa kanyang isipan kanina. Alam niyo, dapat mag-celebrate tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Masayang tanong ni Royce. Maging si Kira ay takang-taka na napatingin sa lalaki. Dahil sa susunod na linggo, lalabas na kayo sa national TV. Nanlaki ang mga mata ni Kira at napatakip ng kaniyang bibig matapos marinig ang sinabi ni Royce. Napahiyaw naman sa saya ang triplets at excited na napayakap sa isa't isa. Upang upagdiwang ang magandang balita, napadaan sila sa isang restaurant upang kumain. Naku, dahan-dahan Daryl, baka mapaso ang labi mo. Tarantang sad naman ni Kira nang kumain nga ang bata ng bulalo. Akmang tatayo na nga sana ngunit pinigilan siya ni Royce at napailing ang binata. Mommy, kaya ko na po. Mommy, sabi sa amin po ni Tito Royce, kailangan po naming maging strong para po maging big boys kami. Para po, kami naman po ang poprotekta sa'yo balang araw po. Sad nga ni na Daryl at Jacob. Natawa na nga lamang si Kira at napailing na nga lamang. Kung ano-ano palang tinuturo mo sa mga anak ko ha. Sad nga ni Kira. Kay Royce at nagtawanan na nga lamang sila. Napangiti si Royce. Oo nga pala. Pasensya na kanina dahil hindi kita napatapos sa pagsasalita. Anong mga gusto mong sabihin? Tanong nga ni Royce. Natigil si Kira sa pagkain at napalingon sa inosente niyang mga anak matapos marinig ang tanong ni Royce. Dahil sa lahat ng nangyari, nawala na sa isip niya ang tungkol sa pagsasabi ng katotohanan sa binata. Napaisip si Kira. Sa dami ng nangyayari ngayon, tingin ko hindi pa ito ang tamang panahon. Wika nga ni Kira. At kailan naman? Natatawang tanong nga ni Royce. Mas lalo na ako napapaisip ko na ba talaga yung sasabihin mo. Pagkatapos na lang ng first performance sa mga bata sa national TV. Pagkatapos ng labas tayo para kumain, libre ko? Ano deal? Tanong na nga ni Kira. Napiling na nga lamang si Royce. Ang triplets naman ay napangiti. Sige, sabi mo eh. Sagot naman ng binata. At tulad nga ng kanilang plano, pansamantala munang isinantabi ni Kira ang pag-aamin kay Royce. Tingin niya naman ay tama ang kaniyang naging desisyon dahil simula ng gabing iyon, mas dumoble ang mga events na dinaluhan ng kaniyang mga anak. Madalas, kahit lumalabas lamang sila, ay may mga nakakakilala na sa triplets at nagpapapicture. Parang medyo nag-aalala ako. Hindi naman sa nag-a-assume ako pero kasi sa ngayon, kahit nabibili lang kami sa convenience store, pinagkakaguluhan na ang mga bata. Napapaisip lang ako na baka mahirapan silang kumilos na parang mga isang normal na bata sa isang pampublikong lugar. Napalingon si Royce kay Kira matapos niyang marinig ang sinabi ng kaniyang kasama. Kasalukuyan silang nasa dressing room ngayon habang abala ang lahat sa pagsasanay para sa nalalapit na performance ng triplets sa national TV. Dahil sa narinig ni Royce, natigil siya sa pagbabasa ng mga papel na kanina niya pa tinututukan. Malaking posibilidad talaga yan, but don't worry, magagawa din natin yan ng paraan. Sagot nga ni Royce sa kamarahang ngumiti. Napangiti naman si Kira na ngayon ay gumaan na ang loob.
Napatingin na lamang siya kay Royce at hindi maiwasang magpasalamat sa Diyos dahil ang isang katulad ni Royce ang in charge sa kaniyang mga anak. Lahat ng mga pag-aalala at takot na mayroon, si Kira at humuhupa dahil kampante siyang may isang maaasahang tao siyang masasandalan at mapagkakatiwalaan. Kira, biglang sahad nga ni Royce saka muling napatingin sa dalaga. Ngayon ay mas seryoso na nga ito, kaya naman agad na nakaramdam ng kaba ang dalaga. Bukas ng performance ang triplets. Isang importanteng araw nga talagang pinaghirapan nila. Ninyo, pero hanggang ngayon napapaisip pa rin ako kung ano yung sasabihin mo. But actually, ako rin may gustong sabihin sa'yo. Saad nga ni Royce. Talaga? Ano yun? Takang tanong naman ni Kira. Ngumiti lamang si Royce. Sasabihin ko pagkatapos ng performance ng triplets. Napanguso si Kira dahil gustong-gusto niya nang malaman kung ano ang gustong sabihin ni Royce. Ngunit hindi niya magawang umangal dahil magiging unfair lamang ito para sa binata. Gumaganti ka lang ata eh. Pangasar nga ni Kira ngunit napangiti na nga lamang si Royce. Mukha ba akong palabiro? Sagot naman ng lalaki. Nang makalabas sila sa dressing room, laking pagtataka nila nang hindi nila masilayan ang triplets. Dahil dito ay dali-dali silang nagtungo kay Madam Tan. Nandun sila sa convenience store sa labas. Kinukulit kasi si Cherry kanina na gusto raw nilang bumili ng juice para sa'yo. Saad nga ni Madam Tan, habang ang tingin niya ay nakapako lamang sa mga costume na mano-manong ginagawa ng mga stylist. Natawa na nga lamang si Kira at agad na naglakad palabas. Sumunod naman sa kanya si Royce. Naku, ang mga anak ko talaga. Alam na alam kung papaano pakiligin ang sarili nilang ina. Natatawang saad ni Kira habang naglalakad. Marahang natawa na nga lamang si Royce. Oo nga eh, mukhang mahihirapan na ata ako. Sagot naman ni Royce. Napakunot ang noo ni Kira, saka napatingin sa lalaki na puno ng may halong pagtataka. Baka mahirapan akong sanayin sila. Balang araw kasi siguradong magiging hectic ang schedule nila at hindi na kayo masyadong makakapag-bonding. Sabi nga ni Royce. Mariing tinitigan ni Kira si Royce. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling ang binata dahil sa pilyong ngiti nito sa kaniyang mukha. Ngunit isinantabi niya na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sila sa convenience store, naabutan nga nila ang triplets. Pati na rin si Cherry na dala-dala ang orange juice na paborito ng kanilang ina. Sinong nagsabi sa'yo na nandito kami, Mommy? Dapat isusurprise ka namin eh. Dismayadong sabi nga ni Jacob. Natawa na nga lamang si Kira sa kamarahang ginulo ang buhok ng kanyang mga anak. Kayo talaga ay nabala niyo pa si Tita Cherry niyo. Napalingon naman si Kira kay Cherry na may hawak ring plastic bag na puno ng mga juice. Tito Royce, para sa inyo po ito. Saad naman ni Daryl sabay abot ng juice kay Royce. Nagulat naman si Royce at ilang segundong nakatitig lamang sa juice. Nabigay nga sa kanya ng bata. Tulad ni Mommy, mahalaga rin po kayo sa amin. Pero si Mommy ang number 1. Magkasunod na saad nga nila Daryl at Carl. Lumuhod si Royce upang makapantay ang triplets. Tama kayo, dapat si Mommy nyo ang ituring nyong pinakamahalaga. Saad ng lalaki. Lagi niyo po yung pinapaalala sa amin kaya hindi po namin nakakalimutan. Natatawang saad naman ang isa sa mga triplets na si Jacob. Nagkatingin na naman sina Cherry at Kira dahil sa sinabi ni Jacob. Upang mabasag ang katahimikan ay umubo na lamang si Royce at tumayo. Maupo muna tayo at magmerienda na rin gayong nandito na tayo. Wika nga ng lalaki upang umiwas sa mapanuring mga tingin na Cherry at Kira. Agad namang tumango ang kanyang mga kasama at nagsiupo nga sa mga bakanteng upuan. Tito Royce, wala ka po bang girlfriend? Nanlaki ang mga mata ni Kira dahil sa tanong ng kaniyang anak. Ngunit hindi niya matatangging interesado rin siya sa tanong na iyon. Girlfriend, wala. Asawa din wala. Puro trabaho lang, ang boring ng buhay ko, no? Nakangiting sad nga ni Royce. Natawa na nga lamang ang triplets nagkatinginan sa isa't isa. Idol po namin kayo kaya hindi po boring ang buhay niyo. Sad nga ni Daryl.
Pero tanong nga ni Cherry ang staff nga nito. Bakit niyo naman natanong si Sir Royce ng ganyan? Wala lang po, naisip lang po namin, parang daddy na po kasi namin siya eh. Agad na nabilaukan si Kira matapos marinig ang sinabi ni Jacob. Agad naman siyang nahimasmasan sa tulong ng katabi niyang si Cherry. Bakit niyo naman nasabi yan? Natatawang tanong ni Royce, ngunit may bakas ng saya na nakatago nga sa mga mata ng lalaki. Kayo po sumusundo sa amin at naghahati, dinaalagaan niyo po kami. At kay mami lang po kayo mabait. Hindi po kayo mabait kaya kay Tita Cherry. Pilyong saad nga ni Jacob. Imbes na ma-offend sa sinabi ng mga bata, malakas na natawa lamang si Cherry. Habang si Royce naman ay napaiwas na lamang ng tingin dahil sa hiya. Crush niyo po ba si mami? Pilyong tanong naman ni Daryl. Anak, pagod lang ata kayo. Gusto niyo bang bilhan ko kayo nung favorite nyong biscuit? Meron ata silang binibenta rito. Agad na singit naman ni Kira upang putulin ang usapan dahil nahihiya na nga rin siya at namumula na nga rin ang kanyang mga pisngi na parang kamatis. Ang mga inosenteng bata naman ay malawak na napangiti sa kanilang ina. Opo mami, gusto namin. Masiglang sagot ng mga bata at napahinga na nga lamang ng malalim si Kira dahil matagumpay niyang naiba ang usapan. Pagkatapos ng puspusang paghahanda nila para sa malaking debut performance ng triplets sa national TV, hinatid naman ni Royce sina Kira at ang kaniyang mga anak pauwi. Maraming salamat sa paghatid mo sa amin, Royce ha. Marahang sabi nga ni Kira sa kangumiti. Good night po Tito Royce. Masiglang bati naman ng triplets sakay sa isang niyakap ang lalaki bago sila nagtakbuhan papasok ng kanilang gate. Napahinga naman ng malalim si Kira habang masayang pinapanood ang kanyang mga anak. Kinakabahan ka ba? Biglang tanong ni Royce dahil ano pang mapalingon si Kira sa kanya. Tumango ang dalaga at ngumiti. Oo, sobra. Ang daming kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Halo-halo rin ang nararamdaman ko. Napangiti lamang si Royce. Maswerte ang mga anak mo dahil nagkaroon sila ng ina na katulad mo. Biglang saad naman ni Royce. Napailing naman si Kira at natawa na lamang kahit na bahagya siyang binalot ng hiya dahil sa kaniyang narinig mula kay Royce. Ang weird naman nung marinig galing sa'yo. Parang out of character naman ata yung bigla-bigla mo akong pinupuri. Natatawang saad nga ni Kira. Totoo yun. Alam mo hindi ako napalabiro. Saad naman ni Royce sa kangumiti. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito tayo kalapit sa isa't isa. In the first place, akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Marahang natawa na nga lamang si Kira sa kanyang narinig. Tulad ni Royce buong akala rin niya, hindi na nga magtutuos pa ang landas nila. Ako rin talaga ngang mapaglaro ang tadhana. Sagot nga ni Kira. O baka naman may dahilan talaga, kaya nagkita tayong muli. Dagdag nga ni Royce. Napatitig naman si Kira sa binatang kaniyang kaharap. Habang nakatingin kay Royce, alam ni Kira kung ano ang gustong sabihin ng kaniyang puso. Ang taong akala niya ay nakilala lamang niya upang dumaan sa kaniyang buhay, ngayon ay naging isang tao na nagbibigay sa kaniyang mundo ng panibagong kulay. Nakakatawang isipin dahil ang alam ni Kira, sa mga teleserye at drama lamang nangyayari ang kwento nila ni Royce. Ngunit mukhang kailangan niya ng isang tabi ang paniniwalang iyon dahil ang nararamdaman niya para sa binata at ang sinisigaw ng kaniyang puso ngayon ay totoong totoo. Napahinga ng malalim si Royce at napangiti. Ang dami kong gustong sabihin, pero a promise is a promise kaya bukas ko na sasabihin. Saad nga ng lalaki. Tumango naman si Kira. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng pag-amin niya. Bukas ng katotohanan si Royce, ang ama ng kaniyang mga anak. Ngunit kahit na hindi man pareho, ang nararamdaman ni Royce para kay Kira, sigurado naman ang dalaga na magiging mabuting ama ito para sa mga bata. Magpahinga ka na. Big moment ng mga anak mo bukas kaya dapat handang-handa rin ang mami nila. Saad nga ni Royce. Ikaw rin alam kung pagod ka na sa lahat ng preparation na naganap ngayong araw. Sagot naman ni Kira. Good night.
Sagot ni Royce kasabay ng isang matamis na ngiti. Good night, Royce. Sagot naman ni Kira bago tuluyang pumasok sa kanilang gate. Nang makapasok si Kira sa loob ng kanilang bahay, nagulat na lamang siya. Nang maabutan niyang nakaabang sa kanya, ang mga bata habang hawak-hawak ang isang tangkay ng rosas. Oh, saan naman to galing? Ano na naman itong pakulo niyo? Hindi ko to napansin kanina. Natatawang tanong ni Kira. Secret, Mommy! Tanging sabi na nga lamang ni Jacob. Sa kasunod-sunod na silang tumakbo papasok sa loob ng kanilang kwarto. Pagkatapos magbihis at mag-shower, sinamahan naman ni Kira ang kanyang mga anak upang tabihan ng mga to sa pagtulog. Kinakabahan ba kayo para bukas? Marahang tanong ni Kira. Hindi po, Mommy, excited po kami. Sagot naman ni Jacob. Mas excited po kami kasi andun ka, Mommy. Dagdag naman ni Daryl. Siyempre naman andun ako. Magpa-perform ang mga anak ko, no? At makikita pa talaga sa TV. Masayang sagot nga ni Kira. Malawak nang umiti ang mga bata sa kay kinulong sa yakap ang kanilang ina. Sige na, matulog na kayo. Sabi ni Tito Royce nyo kailangan yung pagpahingain ang sarili nyo para bukas. Nasa kondisyon ng buong katawan nyo. Agad namang sumang-ayon ang mga bata sa kanilang ina. Saka muling ibinalot nga ang kanilang sarili sa kanilang kumot. Good night, Mommy, we love you! Sabay-sabay na sabi ng triplets. I love you to mga anak. Sambit naman ni Kira sa kaisa-isang hinalikan sa noong mga bata. Dumating rin ang araw na kanilang pinakahihintay. Habang nasa backstage, hindi maiwasan ni Kira ang kabahan. Kahit na ilang oras pa bago ang performance ng kaniyang mga anak. Kamusta sila? Agad na tanong nga ni Kira kay Royce na lumabas galing sa dressing room. Inaayusan pa sila ng mga stylist nila. Sagot nga ni Royce. Napayuko naman si Kira at napahinga ng malalim. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paghawak ni Royce sa kaniyang mga balikat. Magiging okay ang lahat, sisiguraduhin ko yun. Paniniguro nga ni Royce na siyang bahagyang nagpahupa nga ng kaba ni Kira. Nang magsimula na ang talk show, kung saan guest ang mga triplets na upo na nga lamang si Kira sa gilid upang panoorin ng kanyang mga anak. Sino ang inspiration niyo sa pagkanta? Ang babata niyo pa kasi, yung mga ganitong edad usually naglalaro pa at panay ang video games, di ba? Kaya talagang nakakatuwa na kayong magkakakambal. Pare-parehong nahihilig nga sa pagkanta. Gamit ang mga munting kamay ni Carl, ay tinutok nga niya sa kanyang bibigang kamay ng kanyang mic na hawak. Ang inspiration po namin ay ang mommy po namin. Andito po siya ngayon. Sagot nga ni Jacob sabay lingon sa kinauupuan ng kanyang ina. Talaga namang totoo pa lang mga nababasa namin sa social media. Talagang supportive si mommy sa kanyang mga anak. Masayang sad pa ng host. Habang patuloy lamang sa pakikipag-usap ang host sa triplets, sandaling nagpaalam si Kira kay Royce upang magbanyo nang hindi niya inaasahang makitang muli si Mrs. Ray. Sa pagkakataong iyon ay talagang hindi na maganda ang kutob ni Kira. Kung may babalakin na naman itong masama, sisiguraduhin niyang mahuhuli na niya ito at makakakuha ng ebidensya. Siguraduhin mong magagawa mo yung inutos ko, ha? Malaki ang binayad ko sa'yo. Naintindahan mo ba, Madam Tan? Nanlaki ang mga mata ni Kira matapos marinig ang sinasabi ni Mrs. Ray sa kausap nito na mukhang si Madam Tan. Hindi mo kailangan ng 3 batang yun. Fame? Kaya nga abutin niya ng anak ko. Fame? Kaya nga abutin niya, napatunayan niya na ang sarili niya. Pera? Kaya ko rin i-provide yun. Inuulit ko, hindi mo kailangan panghinayangan ng mga batang yun o baka gusto mong isabotahe ko ang agency mo. Madali ko na lang magagawa yan. Gamit ang kapangyarihan ng pamilya ko. Napakuyom ng kamao si Kira. Gustuhin niya mang sugurin si Mrs. Ray na natili pa rin siyang kalmado at nakatago sa isang sulok dahil kailangan niya pang marinig kung ano ang binabalak ni Mrs. Ray. Gayunpaman, hindi nagtagumpay si Kira dahil ibinabana ni Mrs. Ray ang tawag. Agad siyang nagtago hanggang sa matagumpay nang makaalis si Mrs. Ray. Hindi na pinalagpas pa ni Kira ang pagkakataon. Agad siyang bumalik
at nagtungo kay Royce upang sabihin kung ano ang narinig niya. Sigurado kong kasabwat niya si Madam Tan? Bulungan ni Royce dahil ilang metro lamang rin ang layo ni Madam Tan sa kanila. Oo, mukhang na-blackmail ni Mrs. Ray eh. Royce, kinakabahan ako sa gagawin niya. Siguradong kapag nasira ang araw na to, talagang magiging disappointed ang mga bata sa sarili nila. Pinaghandaan pa naman nila. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Tumango nga si Royce. Don't worry, sasabihan ko si Cherry na magbantay ng maayos sa sound system at technical teams. Talasan lang natin ang mga bata natin. Siguradong mahuhuli natin siya ngayon. Saad nga ni Royce. Tumango si Kira at bumalik na sa kaniyang upuan. Habang patuloy lamang ang show, ay hindi rin mapakali si Kira at panay ang paglinga sa paligid. Gayunpaman, hindi niya naman natatanaw si Mrs. Ray kahit sa upuan ng mga audience. Nang oras na para magbigay ng song number ang triplets, ay mas naging alerto si Kira. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang sumunod na nangyari. Habang kumakanta ang mga bata, bigla na lamang namatay ang spotlight sa entablado, dahilan upang mapasinghap ang lahat. Ngunit hindi lamang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Kira nang makita niya ang pag-spark ng isa sa mga ilaw na nasa ibabaw ng kaniyang mga anak. Mga anak, umalis kayo dyan! Buong lakas ang sigaw nga ni Kira at tuluyan na nga siyang naluha habang pilit na tumatakbo papunta sa stage kahit na wala nga siyang masyadong nakikita dahil sa dilim. Ngunit huli na nang bumagsak nga ang ilaw. Napahiyaw ang mga tao at agad na nagpanik. Ngunit bumalik ang ilaw at ganun na lamang ang gulat nang lahat nang makita ang tatlong bata na walang kagalos-galos habang nakaupo sa gilid ng entablado. Samantalang si Royce naman, na siyang nabagsakan ng ilaw, ay nakahandusay at walang malay. Tito Royce! Umiiyak na sabi ng triplets sa kadali-daling lumapit kay Royce na tumulak nga sa kanila upang hindi sila matamaan ng nalaglag na ilaw. Dahil sa pangyayari ang tuluyang naudlot ang show, isinugod si Royce sa pinakamalapit na hospital at hindi umalis si Kira sa lugar hanggang sa narinig niyang okay na ang kalagayan ng binata. Huwag kang mag-alala, miss. Hindi naman ganun kalala ang pagtama sa kanya, minor bruises lang pero magiging ibang sitwasyon. Kung sa mga bata yun bumagsak, di na lang talaga at naagapan yun ni Royce. Napahinga ng malalim si Kira at napakuyom na lamang ng kaniyang mga kamay. Sigurado na siya kung sino ang may kagagawan nito. Ngunit hindi niya akalaing pati buhay ng mga bata ay pagtatangkaan niya. Ngunit mas lalo lamang naging miserable si Kira nang mapagtanto niyang wala na naman siyang pruweba para patunayan ang kasalanan ni Mrs. Ray. Dahil hindi naman ganun kalala ang mga natamong sugat ni Royce, ay agad rin siyang na-discharge matapos siyang magpahinga. Hindi man successful ang paglabas ng mga bata sa TV, napagdesisyonan nilang ituloy pa rin ang plano nilang pagkain sa labas. Malungkot pa rin ba kayo dahil sa nangyari? Huwag kayong mag-alala, marami pang pagkakataon, okay? Marahang sabi nga ni Roy sa triplets. Hindi naman po kami malungkot dahil po sa performance. Nag-aalala po kami sa iyo, Tito Royce. Malungkot po kami dahil nasaktan po kayo dahil po sa amin. Sagot nga ni Jacob. Napangiti si Royce at marahang ginulo ang buhok ni Jacob. Hindi naman ako napano, konting sugat lang to. Nagagaling rin pagkatapos ng ilang araw. Mas mahalagang ligtas kayo. Saad nga ni Royce. Hindi mo po kasi naiintindihan importante po ang araw na to kasi may sasabihin po si Mommy sa inyo. Paano niyo po kami mayayakap kung may injury po kayo sa kamay? Katwira ni Carl. Hindi naman lubos na intindihan ni Royce ang sinasabi ng mga bata kaya naman napabaling na nga lamang siya sa kanilang ina. Anong ibig nilang sabihin? Takang tanong nga ni Royce. Daddy, hindi mo ba talaga nararamdaman na anak mo po kami? O natatakot ka lang po na magtanong kay Mommy? Busangot nga na saad ni Daryl dahilan upang manlaki ang mga mata ni Royce. Natawa na lamang si Kira dahil sa reaksyon ng mga bata. Ang totoo niyan ay matagal-tagal na ring alam ng mga bata na ama nila, si Royce.
Sila ang unang kinausap ni Kira tungkol sa bagay na ito dahil mahalaga para sa kanya ang magiging opinyon ng kaniyang mga anak. Nangako lamang sila sa isa't isa na sa araw ng performance na nila ito sasabihin kay Royce. Teka, tama bang narinig ko? Takang tanong nga ni Royce sa kanapatingin kay Kira. Hindi ko nga magets kung bakit hindi mo nahalata. Kahit si Cherry nahalata niya. Kahit na hindi ko sinasabi sa kanyang totoo, tama ang sinabi ni Daryl, Royce. Ikaw ang ama nila. Pasensya na kung hindi ko sinabi kaagad. Kinailangan ko pang pag-isipan ng mabuti kung sasabihin ko ba o ibabaon na nga lamang sa limot ang lahat. Nakakatakot kasi. Ayoko silang mawalay sa akin. Walang naisagot nga si Royce. At nakatulala na nga lamang, kinakirat sa mga bata. Malawak lamang silang nakangiti. Alam kong biglaan to. Hindi ko naman sinasabi ito para panagutan mo ko at magsama tayo. Naisip ko lang na kailangan din ng mga anak natin ng isang mabuting ama at kailangan mo ring malaman ng totoo. Wala pa ring maisagot si Royce matapos marinig ang sinabi ni Kira. Ngunit nang ibabaw ang saya at gulat na kaniyang nararamdaman. Hindi na nila hinintay pang sumagot si Royce. Bumaba ang triplets sa kanilang mga upuan upang lapitan ang kanilang ama at yakapin. Alam niyo po nung sinabi po ni Mommy sa amin na kayo po ang daddy namin, sobrang saya po namin. Saad nga ni Jacob. Habang ramdam ni Royce ang yakap ng triplets, hindi niya na naiwasan pang maging emosyonal. Pilit niyang pinipigil ang luha na nagbabadyang tumulo mula sa kaniyang mga mata. Magsalita ka naman, nag-overthink na kami oh. Saad nga ni Kira habang nakangiti. Sorry, talagang nakakagulat lang ang lahat pero masaya ako. Sobrang saya ko. Sagot nga ni Royce. Hindi na nakatiis pa ang binata at mahigpit niya nang ang niyakap ang kaniyang mga anak. Habang pinapanood naman sila ni Kira ay hindi niya maiwasang maiyak at maging emosyonal. Matapos silang kumain sa labas, dumiretso naman sila sa bahay nila Kira upang makapag-usap ng maayos tungkol sa mga plano nila para sa kanilang mga anak. Kira, hindi ko pa nasasabi kung ano yung pinangako kong sasabihin ko sa'yo. Nang sabihin nga ito ni Royce, muli namang bumalik sa alaala ni Kira ang pangako ng binata. Oo nga no? Sige, ano nga ulit yung sasabihin mo? Pwede bang pumikit ka muna? Saad ng lalaki. Natawa naman si Kira. Bakit? Ano ba kasi yung sasabihin mo at bakit kailangan pang nakapikit ako? Kunot noong saad pa nga ni Kira. Napakamot na nga lamang si Royce ng kanyang ulo at nahihiyang umiti. Basta pumikit ka na lang. Saad naman ng lalaki. Ginawa na lamang ni Kira ang gusto ni Royce. Pinakiramdaman niya ang paligid pati na ang buwat paggalaw ni Royce. Pagkatapos ng ilang minuto, sige, pwede mo nang buksan ang mata mo. Wika naman ni Royce. Nang buksan naman ni Kira ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya si Royce na may dalang bouquet ng bulaklak. Habang nasa harapan nila ang triplets at may hawak na papel kung saan nakasulat ang mga salitang, "Will you be my girlfriend?" Napaawang na nga lamang ng bibig si Kira at gulat na napatingin sa kanyang mga anak. Kasapot rin kayo ni Royce? Hindi makapaniwalang tanong ni Kira dahil bukod sa kanya mukhang may plano rin ang mga bata pati na nga rin si Royce. Sorry, Mommy, pero kinip naman po namin yung secret niyo eh. Pilyo ang saad nga ni Carl. Natawa na nga lamang si Royce at napailing. Ang totoo niyan, kinausap ko rin sila tungkol dito sa balak kong gawin. Napagtanto ko na mahal na kita, Kira. Hindi lang ito pansamantalang pakiramdam. Nauuhupa rin paglipas ng ilang linggo. Natagpuan ko ang sarili ko na sobrang komportable sa piling mo. Sa piling niyo. Hinahatid at sundo ko ang mga bata, niyayakap ako sa tuwing uuwi. Nakikita kitang nakaabang sa amin ng may malawak na ngiti. Sa tuwing nasisilayan ko ang mga yun, araw-araw tumatatak sa isip ko na ito ang buhay na gusto ko. Ang buhay na kasama kayo. Hindi ko lang alam na may mas malaking sorpresa palang naghihintay sa akin. Napayo ko na nga lamang si Royce at nahihiyang napailing. Kira, papayag ka bang maging parte rin ako ng buhay mo? Will you be my girlfriend? Saad na nga ni Royce. Napaiyak pa nga si Kira. Yes na yes.
Masayang sagot nga nito dahilan upang matawa na nga lamang silang lahat, habang si Kira ay may tears of joy nga at pinunasan naman ito ni Royce at hinalikan ito sa noo. Mahigpit na niyakap ni na Royce at Kira ang isa't isa. Dinaluhan rin sila ng triplets na pareho silang naisahan. Pagkatapos ng araw na iyon, naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Kusang inamin ni Madam Tan ang tungkol sa ginawang pagsasabotahe ni Mrs. Ray sa performance ng mga bata. Ayon kay Madam Tan, nagpumilit si Mrs. Ray na pumasok. Hindi naman inaasahan ni Madam Tan na buhay ng mga bata na ang pagtatangkaan nito. Dahil sa nangyari, labis na naging disappointed si Madam Tan sa kaniyang sarili. Alam niyang hindi siya ang karapat-dapat na humawak sa mga talentadong triplets. Kaya naman napagkasunduan nilang tapusin agad ang kontrata ng triplets sa Triad Agency na ngayon ay nasira na ang reputasyon dahil sa nangyari. Humarap rin sa iba't ibang legal charges at pambabatikos si Mrs. Ray. Ngunit hindi doon nagtatapos ang journey ng triplets. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng lakas ng loob si Royce na simulan na ang kaniyang matagal na pangarap, ang magtayo ng sarili niyang talent agency. At unang mga bituin sa kaniyang inaabot na pangarap ay walang iba kundi ang kaniyang mga anak. Nagpatuloy rin ang pagsasama nila Royce at Kira. Humantong din ang kanilang pag-iibigan sa kasalan na siyang tuluyan nang bumuo sa kanilang munting pamilya. Magkasama nilang hinarap ang lahat ng pagsubok sa kanilang pagiging mag-asawa, magulang, at maging sa pagtahak ng kani-kanilang mga pangarap. Mahal, pakiabot nga yung mga diaper ni baby. Saad nga ni Kira, ngunit natawa na nga lamang siya nang makitang hindi siya narinig ng kanyang asawa, maging ng kanyang mga anak. Tulala lamang sila at nakatingin sa bagong anghel na dumating sa kanilang buhay. Para silang nakatitig sa isang mamahalin at napaka-importanteng diamante. Puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Alam ni Kira na gustong-gusto nga nilang hawakan ng baby, ngunit nag-aalinlangan sila at natatakot. Baka matunaw naman si Baby Claire sa tingin nyo. Biro pa nga ni Kira na siyang matagumpay na nakaagaw ng atensyon ng mag-aama. 5 taon ng kasal, sila Kira at Royce. Nagbebenta na rin ng triplets na dati ay mga bubuit pa na nga lamang, palaging nagsisitakbuhan sa paligid. Tingin mo po ba, Mami? Magiging magaling siyang sumayaw o kumanta? Intrigang tanong ni Daryl habang nakatitig pa rin sa kanyang kapatid. Pustahan, magaling siyang kumanta, yung boses kasi ni Baby Claire pag umiyak, hindi masakit sa tenga. Singit naman ni Jacob. Magiging model tong si Baby Claire, tignan nyo naman, ang tangos-tangos ang ilong tsaka ang ganda-ganda niya, di ba po Mami? Katwira naman ni Carl. Naku, lumayo na nga kayo, parang gusto nyo lang lamunin ang kapatid nyo eh. Natatawang sabi ni Kira. Kahit na maging ano pa si Baby Claire, hindi naman importante yon dahil mamahalin naman natin siya, di ba mahal? Napangiti si Royce, sakay nabot ang kamay ng kanyang bunsong anak. Napahawak naman si Claire sa daliri ng kanyang ama, saka biglang marahang tumawa dahilan upang manlambot ang lahat ng kanilang puso. Tama, gagawin natin ang lahat para paulanan ng pagmamahal si Claire. Kayo rin ang mga kuya niya, lagi niyo siyang poprotektahan at dapat magiging mabuting role model kayo sa kapatid niyo. Daddy, hindi mo na po kailangan sabihin, makakaasa po kayong wala pong makakapanakit po sa prinsesa natin. Pati sa future, sisiguraduhin po naming walang manliligaw sa kanya. Masiglang sabi nga ni Daryl dahilan upang magtawanan sila. Naku, hali nga kayong lahat dito. Nagiging emosyonal na naman ako dahil sa inyo eh. Sad ni Kira, saka sinalubong ng yakap ang kanyang triplets, pati na nga rin ang kanyang asawa. Masaya nga nilang pinagmasdan si Claire na nakahiga nga sa kama. I love you. Bulong nga ni Royce na siyang narinig rin ng mga bata. Daddy, ang GC mo, kayakap mo rin po kami, no? Mamaya ka na po maglambing kay Mommy. Singhal nga ni Carl. Dahilan upang magtawanan na nga lamang sila. Magiging ganito ka rin pag nag-asawa ka na. Sabat nga ni Royce
Sa kamarahang pinisilang pisngin ng kanyang anak na si Carl. Ang bawat tunog ng kanilang hagikikan ay napakasarap pakinggan. Tumataba ang puso ni Kira. At muli niyang naaalala ang sitwasyon ng kanilang sinimulan, ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng aral na kanilang natutunan, at ang mga pagsubok na hinarap nila ng magkasama. Hindi perpektong tao si Kira. Wala ring tao sa mundo ang hindi nagkakamali, ngunit sa kabila ng katotohanan yun, masasabi pa rin ni Kira na napakaswerte niya dahil alam niyang may mga taong handang maging sandalan niya ano man ang mangyari, at sila ay ang kaniyang pamilya. Namuhay nga sila ng matiwasay at masaya na may pagpapasalamat nga sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kira at Royce. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao of Isabela, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose,
Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina,
Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.